Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? Mga kaibon, ingat po tayo dahil medyo masama po ang lagay ng panahon. Kaya po mag-ingat po tayo mga kaibon. Ngayon, pag-usapan po natin yung naging past video natin. Dahil nabasa ko doon sa ilang comment, saka yung mga nag-PM sa atin, na medyo nagulat sila sa ganong klase po ng kalakaran. At yung iba naman di na nagulat siguro dahil meron na konting idea kung ano yung mga naging kalakaran. Dahil siguro nakakaramdam din or baka meron din nakakapagsabi sa kanila na mga ganong senaryo. Ganong mga modus noong hindi pa gaano mahigpit po ang Facebook. Ngayon, pag-usapan natin itong presyo po ng mga alaga natin. So, meron tayong mga nakikita na mga nagpo-post, naghahanap sa mga group, mayroong mga buying. So, yung mga buying nang yan, ang hinahanap mga normal. Kagaya po ng Lutino, White Bulls, Yellow Bulls, so mga Par Blue na opaline yung iba. So sa tingin ko yung buying na yan, buying yan para sa mga pet market kagaya ng Bukawi. So doon yan bibilhin din sa'yo ng 300 isa, ibebenta ron pares na 1.8, kaya naman 1.5. So talagang kumita yung buraot na namimili. Kunyari ahente, yung pala pambenta niya yan doon sa pet market. So mambuburaot dito sa mga may ibunan, tapos ibebenta raw ng napakamahal, lalong lalo na po yung mga gusto lang mag-alaga, yung walang idea sa, kumbaga first timer mag-alaga, yung pang-hobby lang talaga na nagustuhan lang niya yung mga ibon. So presyohan mo yan ng 2,000 dahil gustong gusto rin mag-alaga, dahil nagandahan sa ibon, lalong lalo na yung dilaw. So yun, mabibili po yan, lalo po yung mga walang idea sa presyo ng mga ibon, na gusto lang talaga magkaroon din ng alagang ibon. So huling-huli nila yan mga kaibon. Kinuha sa'yo ng 300 to 200 yung isa, ibenta doon ng 2,000 pares, ayos na ang kakupalan. So mga kaibon, pag-usapan din natin to na presyo ng mga ibon, dahil po kahit sumadsad po ang presyo ng ibon, medyo bumaba talaga ang presyo ng ibon. Bakit ang tanong dito, hindi apektado yung mga malalaking ibunan? Hindi ba kayo nagtataka na kahit na sumadsad yung presyo sa atin na maliliit na mag-iibon, pero yung mga malalaking ibunan, hindi po sila apektado kung mababa man yan or sobrang baba man yan ng presyo. So hindi sila apektado. Ganito kasi yan mga kaibon, sila may buyer sa labas ng bansa, meron silang buying. Tayong mga maliliit na mag-iibon, wala tayong ganon. Sa atin pa sila kumukuha ng mabuburaot na ibon. Kaya sila, hindi po sila apektado sa presyo dito sa Pilipinas. Bumaba man yan or tumaas, hindi sila apektado dahil meron silang buying. So napapansin nyo naman siguro na kahit mababa ang presyo ng ibon, hindi po apektado yung malalaking ibunan sa presyo. Kasi nga, meron silang buyer sa labas. Ganito kasi yan mga kaibon. Ito, i-share ko lang ito sa inyo. Kwento ito ng tropa na kaibon natin na malaking mag-ibon din. So syempre, kumpare ko, sinishare din niya sa akin. So i-share ko din sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So wala lang tayong babanggitin ditong pangalan. Ganito kasi yan mga kaibon, kapag po nagkaroon po ng
buying kahit medyo may katagalan, sulit naman ang pag-aantay. Ganito daw kasi yan. Halimbawa po, merong group chat na sila mismo, piling breeder lang yon, piling breeder lang yon. So magkakakilala din yan, ang iba magkukumpare. Ang nangyayari kasi dyan, halimbawa may order sa kanila, for example, may order sa kanila ng albino opa. So halimbawa merong order ng par blue opa or kaya naman par blue dan palo. So kung merong mga order sa kanila kung anong hinahanap ng buyer sa labas, kung maramihan kukunin, yung grupo, yung group chat, ngayon magpi-PM. So siyempre alam na nila yan na meron makukuha sa mga ipunan nila dahil pinag-iipon din nila yan, iipunin nila yan. Ngayon pag naipon na yon, so halimbawa kung ilang peraso yung order, kukunin nila yan doon sa tropa nila na mga giibong kung meron mga pang out. So halimbawa naipon-ipon na, lahat na ng tropa niya is kumita na doon sa hinahanap ng buyer. So kumita na sila, pati yung grupo doon na mag-iibon. So kumita na. Ngayon yung halimbawa yung supply nagkulang, dito yan magpapalabas ngayon sila ng ahente. So yung ahente na yan pwedeng mag-iibon din, pwedeng kakilala. So yung ahente na yon, siya na ngayon ang magpo-provide. Dito na po yan pupunta sa atin, mambuburaot na po yan. Halimbawa yung mga presyuhan ng mga parblo dan palo, itong mga parblo na opaline na normal. So halimbawa ang mga presyuhan ng ganyan kung anong hanap ng buyer is talagang masasabi natin na mabigat. Ngayon magbibigay tayo ng example. Halimbawa ang kuha sa kanila is 10,000 sa parblo dan palo. For example lang ito, pero mas mataas pa dyan ang kuha. Halimbawa 10,000. Ngayon yung ahente na kupal lang yon, kakausapin din niya yan para kumita yung ahente. Kung halimbawa for example 10,000 ang kuha doon sa malaking mag-iibon, yung inutusan nilang ahente kakausapin niya yan, sabihin na maghanap ka ng parblo na dan palo na quality, quality export talaga yung dating. Kunin ko sa iyo ng 5,000, for example lang yun. Kunin ko sa iyo ng 5,000 bawat isa. Ngayon maghahanap din si kupal, yung ahente. Parang magmamakaawa na yan dyan pag nakakita ng mga quality dan palo na parblo sa ibunan mo. Parang magmamakaawa na yan dyan. Kukunin yan 3,000 or kaya naman 2,000 isa. Si kupal na ahente, kuha sa kanya 5,000, di may 3 na siya. So mas malaki pang kinita niya kumpara doon sa mag-iibon. Samantalang siya, laway lang ang puhunan. Hindi ba hindi na, kumbaga, hindi maganda kung iisipin. Pag nakakita yan ng magandang quality ng mga parblo dyan sa ibunan mo, halimbawa 5 peraso, 10 peraso, pipilitin yan 2,500, ganyan, 3,000 or kaya 2,500 isa or 2,000. Lalo kung medyo bata pa, tawaran ka ng tawaran. So yan, ganyan po ang sistema, ganyan po ang datingan. So ngayon ang kumita lang yung ahente at yung boss ng ahente. So yan lang talaga ang kumikita, mga kaibon. Yung mag-iibon, kawawa naman na binuraot. So ganyan kasi ang sistema niyan. Kung wala nang makuha sa tropa nilang mga mag-iibon doon sa loob ng group chat, sa labas yan mangbuburaot. Pero hahanapin talaga yan yung talagang the best ang quality. Kompleto ang kuko,
big size, malinis, dapat walang dungis, ang kulay madiin para talagang masabing pasok sa quality ng export. So yung mga mag-iibon na maliliit talagang napaka kumbaga kawawa din kasi syempre nag-alaga, nag-vitamins, patuka. So sabihin na natin na wala tayong magagawa, ganun ang pero meron sanang magagawa kung hindi binuburaot. Maraming pagkakataon na maraming beses na ganun ang nangyayari at palagi. Pwede naman bilhin sa tamang presyo. Kumbaga pare-pareho lang din kumita para pare-pareho masaya. Ganun po ang kalakaran. Kaya na-share ko ito sa inyo. Baka hindi ba kayo nagtataka na sa baba sumadsad ang presyo, hindi apektado yung malalaki. So hindi po sila apektado. Meron pang ang ugong yan mga kaibon, i-share ko sa inyo. Meron pa nga yung ugong na halimbawa yung grupo na malalaki na nandoon sa group chat, kailangan magpalabas ng ahente, isa lang. Kumbaga yung pera, ang labanan nila, lahat pa rin sila kikita. So kumbaga maganda yung pagka-organisa nila. So siguro sa mga malalaking ibunan dyan, hindi rin ba kayo nakakapansin? So wala bang nag-PPM sa inyo na baka may pang-out kayong ganito dahil may buying tayong ganito? So kung hindi kayo nakakapansin na walang PM sa inyong ganyan, magtaka na rin kayo. Kasama rin, kahit malaki yung ibunan ninyo, kasama pa rin namin kayo rito sa mga small time na mag-iibon. So mga kaibon, yan lang na i-share ko lang sa inyo. Wala tayong pinapangalanan, wala tayong binabanggit. So hindi tayo naninira, nilalabas lang natin kung ano yung katotohanan. Para naman hindi lang ako ang may idea kung bakit ganoon ang presyuhan, kung bakit ang baba ng presyuhan. Para lahat din na katulad kong maliliit na mag-ibon, may idea. Dahil ang pagbagsak ng presyo ng ibon hindi naman nagmula sa mga small time na mag-iibon. Sa inyo nagmula dahil hindi man kayo apektado sa presyo dahil may buyer kayo sa labas. At sa inyo din nagmula yung mga ahente ninyo na nambuburaot sa amin dito sa mga maliliit na ibunan. So wag yung sisihin din. Wala talaga akong sinisisi na mag-iibon kung bakit mababa ang presyo. Ang nakasira talaga para dyan yung buying ninyo. Kasi yung buying ninyo ginaya na ng mga gusto magsimula mag-alaga sa ganong presyo. So hindi sa amin nagsimula na maliliit na mag-ibon ang bagsak presyo dahil wala naman kaming ahente. So yun mga kaibon, maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Basta ang mapapayo ko lang, tuloy lang po pag-alaga.